Yan, magandang umaga po. It's Sunday. Sama-sama po tayo mamaya na magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon. At patuloy din po nating hilingin sa Diyos yung kanyang po presensya na makapiling po natin. Ang karunungan niya ay bumaba patuloy. Ang kalakasan po niya na talagang hindi nagbabago ay mapasa atin din at mapalad lahat ng bagay. Dito ko nakita yung kahalagaan po na tayo po dapat po konektado po sa ating Panginoon Kristo. Sabi po sa John 15:5, siya ang tunay na puno. At tayo daw po ang mga sanga. At kung tayo raw po ay wala po sa Kanya, wala raw po tayo magagawa. Dahil una-una po, kung ma-observan po natin, ang dami pong gumagawa ng mga grupo, ang dami pong gumagawa. Ngayon, uso-uso yung mga GC, yung mga tinatawag na mga grupo, lahat po, no? Kahit ano pong uri ng grupo ito, naglalagay po sila ng tinatawag na group chat kasi meaning para konektado po sila sa isa't isa, mga balitaan, mga sitwasyon, events, lahat po ay nagagawa po nila dun sa ganitong paraan. But ang makita natin dito ay obviously may mga pagkakataon po na hindi ho naman talaga sila namimirmi. At kadalasan nga, nauuso nga po yung left the group, no? So, yun po yung mga magdalasong mangyari. Talaga namang makita natin na may mga kanya-kanya pong ganong pasubali at nakikita ko naman talaga natin na nangyari po ito. So, sa ating Panginoon Kristo, iba ho, no? Kapag tayo po ay konektado po sa ating Panginoon, ay mas better po na makakagawa tayo mga bagay na kung saan po na hindi natin kayang gawin at imposible magawa po sa atin. Pero dahil sa ang Diyos po ang source of life, siya po yung nagbibigay ng kakayanan po para po sa atin, ang destination po natin, ang kahalagaan po ng buhay natin. Kaya naman mga kapatid, huwag nating alisin ang ating pong koneksyon, ang ating pong pagkakaroon ng pagkakataon na makaulaya po ating Panginoon Kristo. Mahalaga po ito. At huwag ho nating panghinayangan ng kapatid na tayo po mapalayo. Kung talaga namang tayo po patuloy na lumapit sa Panginoon, wala naman pong problema na hindi masusolusyonan pagdating sa ating Panginoon. Wala pong karamdaman na hindi mapapagaling po ng ating Panginoon. Wala pong kasalatan na hindi mapapasagana ng ating Panginoon. Ang tangi lamang natin gawin, nanatili tayo sa Kanya, sapagkat siya po yung tunay na Diyos na makapagbibigay sa atin ng tunay na direksyon po ng buhay natin. Marami tayong mga ginagawa sa buhay na kung minsan nakakala po natin na ito yung tama at nakikita natin na mas better, minsan mo nangyayari pong mapalitan po natin yung pwesto ho ng Diyos sa puso natin at doon peso ng Diyos doon sa mga bagay na dapat natin unahin. Kaya naman ho, patuloy lamang po tayo mag-serve, patuloy lang po tayo magkaroon pananampalataya at panatilihin po natin ang presensya na makapiling po natin sa araw-araw po ng buhay natin. Salamat at magandang araw po sa bawat isa.